ang topic ko po ay introduction. Introduction po, kasi ito po ay bird's eye view kung ano po yung aasahan natin dito sa 2 days baptism in the Holy Spirit. No? Actually, this was formerly known as Life in the Spirit Seminar. Yeah? Life in the Spirit Seminar. Ano po ba itong Life in the Spirit Seminar or Baptism in the Holy Spirit Seminar? From the word seminar, ano po ba ang pagkakaintindi nyo sa salitang seminar? Ayan, pagsasanay. Di po ba? Pagsasanay, seminar. Halimbawa, seminar, magkakaroon tayo ng basketball seminar, jiu-jitsu seminar. Kasi itong dalawang to, jiu-jitsu, experts. Yan, diba? Mga participant ko po. Seminar, pagsasanay. Ayan. Ngayon, dito naman po, Life in the Spirit Seminar. Saan po tayo sasanayin? Pagsasanay, para po tayo mabuhay sa pangunguna ng banal na Espiritu. Yan? Para maging way of life po natin na everyday, pangungunahan po tayo ng banal na Espiritu. Ito po yung ituturo ko sa atin. Ito po ang matutunghayan natin dito sa Life in the Spirit Seminar. Katulad niyo po, brothers and sisters, ako po ay in-invite din, no? Pinilit nga. Sino po ba ang napilit dito? Meron po ba? Ayan. Meron po ba nagsabi na open-minded ka ba? Ayan. Kala mo tuloy networking eh. Pero anyway, ako po, I attended my Life in the Spirit Seminar way back 1986. So, 19 years old pa lang ako noon. Ang nag-invite ko sa akin noon, parents ko pa. Sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa. Pareho na silang nasa ating Panginoon, kaya may prayer warrior na ako. Ma, Dad, pray niyo ako ha. Ayan. So, 1986, during that day, hindi ko rin alam kung ano yung matutunghayan ko rito sa seminar na ito eh. Medyo alien sa akin eh. Ano ba ito, seminar na ito? Pero as the seminar goes on, naliwanagan na po ako. At siguro, hindi naman siguro ako magtatagal ng 38 years kung walang magandang na ibigay sa akin ang Life in the Spirit Seminar nito. Ayan. So brothers and sisters, ang Life in the Spirit Seminar po, sabi ko nga po, pagsasanay sa buhay espiritu. O, sa buhay na pinangungunahan at ginagabayan ng banal na espiritu. Ito po ay Catholic Life in the Spirit Seminar, from the word Catholic. Catholic po, pero welcome po kung kayo po ay nabibilang sa ibang denominasyon or religion, welcome po tayo dito. Huwag po kayong mag-alala kasi wala po tayong pag-uusapan na magkakasalungat po tayo. Ang pag-uusapan lamang po natin ay what is common to our faith. Ayan, no? Kilala niyo po ba si Jorge Mario Bergoglio? Si Jorge Mario Bergoglio, kapatid ni Marta, ni Alberto, ni Maria, at saka ni Oscar. Ayan. Siya po si Pope Francis. Ayan. Si Pope Francis, no? Alam niyo po, si Pope Francis, bago po siya ma-elect, nung Archbishop pa lamang po siya, si Pope Francis, nung Archbishop pa lamang po siya, at nung siya ay ma-elect na cardinal, ayan. At po, ikinikwento ko po ito para po doon para sa history din po ng Life in the Spirit Seminar, no, ha? Paano ba ito nag-umpisa? So, brothers and sisters, si Pope Francis po noon, nung cardinal po lang po siya, ay na-assign po siya, ang first assignment po niya is to head a charismatic movement, no? Sa South America, consisting of 8 countries. Ito po ang predicament niya. Ito po ang problema. Hindi naman siya nakaka-attend pa ng Life in the Spirit Seminar. Si Pope Francis kasi, during that time, si Bishop or si Cardinal Bergoglio, ayan, Cardinal Jorge Mario Bergoglio, he has nothing against charismatic movement. Kaya lang, hindi po siya supporter. Kaya lang, wala po siya magawa kasi inassign po siya. No? Inassign siya
who had charismatic movement in the continent of South America. No? Hindi nga siya charismatic. Sabi ko nga, nothing against but not a supporter. Pero, wala na po siya magawa eh. So, kailangan niyang in all humility ay sumunod. Alam niyo po ang ginawa niya? Kasi, how can he head a movement that he has nothing, yung hindi siya familiar? No? Ano pong ginawa niya? Umattend siya with all humility. Umattend siya ng seminar na katulad ng ina-attendan po natin ngayon. No? Umattend siya ng Life in the Spirit seminar with all humility kasi ang nagbigay po ay mga layman. No? Hindi po mga pare, hindi bishop, hindi papa that time, mga layman po. So with all humility, umattend siya incognito. Ayan, no? Incognito. Kasi para walang makakilala sa kanya. Hindi natin alam, siguro naka-baseball cap, no? At para hindi ko siya makilala. At alam niyo po ba, napakaganda ng ipinunga ng Life in the Spirit seminar sa kanya. Bakit po? Aba, ang dami pong nabago. Mas pinili niya, after that, mas pinili niya na pag nagta-travel siya, hindi sumakay sa limousine. Nagta-train na lang siya, everyday, no? So, mas lalong bumaba ang kanyang kalooban. At mas pinili niya na hindi tumira doon sa Archbishop Palace. Tumira na lang siya sa dormitorium. No? So, brothers and sisters, dahil po dito, isa sa panalangin ng ating mahal na Papa ay lahat ng tao maranasan ang Life in the Spirit seminar. Alam niyo po ba? Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Bakit? Bakit po? Bakit po? Kasi tumugon po kayo sa panalangin ng ating mahal na Papa. Answered prayer, no? Isa po kayo sa answered prayer dahil tumugon tayo nung isa sa panalangin niya is maranasan lahat ng tao ang Life in the Spirit seminar. No? So brothers and sisters, nakakabahala kasi alam niyo po ba na according to survey, ang churchgoers sa buong mundo ay 15% na lamang. No? Catholic churchgoers. So marahil nabahala si Pope Francis dito kaya isa sa panalangin niya talaga ay makaranas ang bawat isa sa atin ng seminar na katulad dito. Dito sa Pilipinas, medyo malaki-laki yung percentage. 35%. Maliit pa rin. Kaya lang, alam nyo, ang isang layunin nga po ng seminar na ito is to bring the unchurched to church. Ano po yun? Yung mga hindi nagsisimba, ibalik sa pagsisimba. Kasi after this seminar, magiging instrumento tayo para hikayatin yung mga hindi nagsisimba. No? Para magsimba ulit sila. And, hindi lang yon. So, to bring the church to bring the unchurched to church, at ang isa pa, to bring the church to the hearts of churchgoers. Bakit? Nagsisimba na eh. Oo, nagsisimba na, pero minsan, biktima din ako niyan. Minsan sa loob ng simbahan eh, wala sa puso. Nagte-text. Yan. Nagte-text. Okay lang kung importante ha. Nagte-text, no? So, ang layunin din ng seminar nito is to bring the church into the hearts of the churchgoers. Mas magiging makabuluhan ang pagsisimba po natin. No? So brothers and sisters, as our seminar goes on, meron po tayong mga gagawin or may mga gagawin tayo, may mga sasabihin na marahil bago po sa atin. Or siguro hindi na bago kasi naririnig naman natin sa simbahan. No? Unang-una, pakitignan nga po yung mga ID nyo. Before your name, ano nakalagay? Sister. No? Sa lalaki, brother. Ayan. So ngayon, bro or sis. No? Brother and sister. No? Bakit po? Kasi lahat tayo ay magkakapatid. Inspired po to sa yung pong panalangin na tinuro sa atin ng ating Panginoong Yesus, yung Our Father. Na? Our Father. Di ba? Pag dinadasal natin ang Our Father, ibig sabihin, kung halimbawa, Sister Becky, dinadasal mo ang Our Father,
Brother Romy, dinadasal mong Our Father, magkahiwalay kayo. Iisa ang tatay natin. Ibig sabihin, tayo ay magkapatid. So, that brings us to the privilege na tayo ay spiritual siblings. Amen? So, ayan, no? So, ngayon, pag nagtawagan ko tayo, Brother Becky, ayan, Sister Beth, no? Brother Eric, ano? Wag yung, Hoy, Brad. Ano? So, tawagin natin ang isa't isa with brother or sister before our name. Amen? Ayan, amen. Nabanggit ko. Amen. Bago, no? Amen. So, ang amen, brothers and sisters, ay madalas din po natin maririnig ngayon dito, no? Bilang pagtugon. Hindi tayo sasagot ng yes, oo, yes, yes, yo. Di ba? So, pag may sinabi po yung speaker sa harapan natin, at nais mong mag-agree, ang isasagot po natin ay amen. Bakit po? Ano po ang amen? Di po ba? Naririnig na natin ito. Sinasabi na rin natin during, halimbawa, sa prayers natin, no? At the end of our prayer, merong amen. Bakit? Ang amen, ibig sabihin nito, this is an Hebrew word, ang ibig sabihin ay, yes, so be it, I believe, I agree. Yan. Alam ni sister na. I agree. So, kapag may sinasabi po ang speaker na gusto mo mag-agree, or talagang with conviction, yes, totoo yan. Ang isa, huwag po kayong mag-atubili or mahihiya na mag-amen. Kasi this is one form of praising our Lord by saying amen. Ayun, no, ha? So, brothers and sisters, ayan, no? So, ang amen nga po is a Hebrew word which means I believe, I agree, and so be it. No? So, ang isa pa pong gagawin natin dito ngayon at hanggang bukas, no? Gagawin natin, tayo ay magpupuri. Ayan. We will praise and glorify our Lord, no? Sa iba't ibang pamamaraan. Alam niyo, yung pagpunta niyo lang dito is one way of praising our Lord. Bakit? Tumugon po tayo sa tawag ng ating Panginoon. Amen? Ayan, amen, no? Tumugon tayo sa tawag ng ating Panginoon. So, ano-ano ba yung pamamaraan? Yung ways of praising our Lord, no? Marami. Actually, yung pang-araw-araw lang natin na pamumuhay, sabi nga, di ba? Yung seminar na ito ay pagsasanay sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Kasi pag pinangunahan tayo ng Banal na Espiritu, we are praising our Lord. We will make praising a way of life. No? Kahit saan ka, ano man ginagawa mo. Ka-teammate ko kasi ito sa powerlifting, si Eric. Pagka nag-workout kami, pag nabubuhat namin, anong sinasabi natin? Thank you, Lord! Praise the Lord! Ay, bubulalas po namin yan. No? So, lahat ng gagawin po natin, kailangan papuri sa Panginoon lahat, no? Let us make praising our way of life sa trabaho, no? Isuot mo na yung ngiti mo Suot mo yung ngiti mo, that is praising the Lord, no? Yung makipagkapwa-tao tayo, that is praising the Lord. Pero dito sa oratory, may mga bagay na gagawin tayo. Very concrete na gagawin tayo to praise the Lord. Ano-ano po ito? No? Yung pagpupuri natin sa Panginoon, isa po sa pagpupuri natin ay yung pag-awit. So, aawit po tayo. No? Aawit tayo. So, before that nga pala, bakit nga ba tayo nagpupuri? Yan, bago tayo pumunta dun sa ways. Bakit ba tayo nagpupuri? Ano ang dahilan? Bakit tayo nagpupuri? Yan. Nakasulat po ito. Meron po itong nakasulat po sa Isaiah chapter 43 verse 7 that we were created to give glory and praise to our Lord. Amen? Amen. Yun po ang purpose natin kung bakit tayo nilikha ng ating Panginoon. Ngayon, kapag hindi po natin ito nagampanan, no? Marahil baka mag-malfunction tayo. Na? Kasi we are living not according to what God has planned for us.
No? So kailangan natin magpuri every day. Kasi yun yung dahilan kung bakit tayo nilikha ng ating Panginoon. Magpuri. Yung nga, sabi ko, this will be a way of life ng bawat isa sa atin. Ngayon, kapag hindi po tayo nagpuri, no? Baka mag-malfunction po tayo because we are not functioning according to how God has planned for us. How we should be functioning. Halimbawa, magbibigay po ako ng halimbawa. Itong microphone na ito, ano po ang function nito? Para marinig ang boses ko hanggang doon sa labas. Hanggang dyan lang. Siguro pag nakasara kasi medyo mahina. No? Yun po ang function niya. Pero kapag itong microphone na ito ay ginamit ko na, halimbawa may nakausli na pako dito, gusto kong ibaon, gagamitin ko pang pokpok. Ano mangyayari sa mic? Masisira. Ganon din po ang bawat isa sa atin. Pagka hindi natin ginampanan yung plano ng Diyos para sa buhay natin, masisira po ang buhay natin. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. So, isa pang example. May mga, I'm sure mayroon dito may mga sasakyan, 4 wheels, no? Kotse. Halimbawa ako may kotse ako. So ang kotse, para sa land yan sa kalsada. Bumaha. Ang laki ng baha, lagpas tao. Gusto kong gawing amphibian, no? Nilusong ko ngayon ang kotse kasi gusto kong makatawid doon. Ano mangyayari sa kotse? Masisira kasi hindi naman yun ang purpose niya na dumaan doon sa tubig. Pag nasira yung kotse ko, ipapaayos ko pa yan. Gagastos pa ako. No? Naisip ko, luma yung kotse ko. Wala akong pambayad. Viral yun ngayon. So, brothers and sisters, isa po yun sa dahilan kung bakit kailangan natin magpuri. No? Para hindi po tayo mag-malfunction. Amen? Amen po ba? Amen. Ayan, no? So, brothers and sisters, ano po ba yung mga pamamaraan? Yan. Pamamaraan ng pagpupuri. Ang isa pa po sa pamamaraan ay through singing. No? So, sa ating pag-awit. So, brothers and sisters, dito po, from time to time, aanyayahan po tayo na umawit. Wag po tayo mag-atubili na sumunod po sa ating pag-awit. Huh? Sabi nga ni St. Augustine, singing is worth twice praying. No? So, we make our song a prayer. And our prayer, we make our prayer our song. No? So, mamaya, pagka inanyayahan tayo ng ating music ministry na umawit, tayo po iawit. At kalaki po nito ang pagsayaw. Yan, no? Ang pagsayaw, kasama din po yan sa pamamaraan ng pagpupuri po natin. Sing and dance. Ayan, no? Sing and dance. Alam niyo po ba, brothers and sisters, kilala niyo si Haring David? Yan, si Haring King David. Hari siya, di ba? Siya isang makapangyarihang tao. Yan. Pero alam niyo, kasi yung Ark of the Covenant, nawala yun eh. Pero nung tagpuan, nakita ni David yung Ark of the Covenant with all, yung tuwang-tuwa siya, very joyful siya kasi nandun yung pinarada yung Ark of the Covenant doon sa bayan niya. Alam niyo ginawa? Dahil sa nais niyang purihin ang ating Diyos na buhay, no? Ay tinanggal niya ang kanyang damit na panghari. Tinanggal niya yung kanyang korona. No? Tinanggal niya yung korona, tinanggal niya yung damit niya na panghari at nagbalaban lang siya. No? Nakabalaban lang siya at sumayaw, ikot-ikot sumayaw talaga. Praising the Lord, wala siyang pakialam. Tapos nakita siya nung asawa niya, si Michal. Nung nakita siya, dinispice niya si David. Sa kanyang isipan lang muna, ha? Dinispice, or sa Tagalog na yung inalipusta. No? Inalipusta niya si David. Tapos nung magkita sila, nung magkausap, sabi nga, isa kang hari
Ano ba naman yung ginagawa mo? Kumbaga parang kahihiyan yan. Ayan, tugon naman ni David, ginagawa ko ito para sa ating Panginoon. Na? So, alam niyo po ba, nangyari ka sa asawa ni David, si Michal, dahil pinagtawanan siya, siya ay nabao. Na? Sa kabilang banda, sa pagkasalubuyang panahon, yan, yung mga hindi nanganganak, saan po pumupunta? Anong ginagawa? Bando. Sumasayaw, no? Sumasayaw, nagpupuri sa ating Panginoon. At sila ay nanganganak. So, yung mga gustong manganak, so, yung pwede pang manganak, no? Dapat may asawa muna, ha? Hindi naman pwede dalaga at gusto mag-anak, ay sasayaw sa bando, no? Ayan, no? So, yun po yung kapangyarihan ng pagsasayaw. Alam niyo po ba isang patunay pa na kasi ang pagpupuri, papalayain po tayo. Palalayain po tayo ng pagpupuri natin. May isang kwento sa Biblia. Si Pablo sa Silas. Si Pablo kasi sa Silas, defender of the word of the Lord. No? During that time kasi, kapag ikaw ay tagasunod ni Kristo, ikinukulong. Yan, no? Kinukulong sila. So kinulong yung dalawa, si Pablo sa Silas. Ngayon, doon sa loob ng kulungan, hindi sila nagreklamo eh. Wala silang ibang ginawa kundi magpuri, talagang nagpupuri sila, umaawit sila. Ito na po yung kadakilaan ng Diyos. Habang nagpupuri sila at sumasayaw, hindi lang nila namalayan kasi meron silang alam mo yun, yung tanikala sa paa. No? Tanikala. Hindi nila namalayan, maya lumindol. Lumindol tapos yung sahig talaga nag-tremble, foundations. At natanggal yung tanikala nila at bumukas yung mga kulungan. Pero hindi sila tumakas. Diba? So, yun yung kapangyarihan. Hindi sila nagpuri para makalaya. Nagpuri sila because it is a way of life. Kaya lang sa pagpupuro nila, bumuhos ang kapangyarihan ng ating Panginoon. No? So sila ay, alam niyo yung guardia, yung guard, tawag dito, nabahala siya kasi siya yung malalagot pagka nakaalis na yung mga yung mga preso, pero hindi sila umalis, no? Sabi nga kung babasahin niyo po sa Biblia, yung kwento po ni Silas sa ni Paul, hindi sila umalis. Sabi nga, nandito lang kami. Alam niyo nangyari doon sa sa guardia, na-convert po, no? Na-convert dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. So brothers and sisters, ngayon po ay let us put into practice ngayon yung ating pagpupuri sa ating Panginoon. No? Tayo ay sasayaw, no? Magpa-practical na po tayo. Tayo po ay sasayaw sa ating Panginoon, no? Para magpupuri po tayo. Magsasayaw tayo, magpupuri ng joyful songs, no? So, Brother Arnold, the music. Ayan. Joyful song lang. Joyful song. Sipon. Yeah.